Parang linggo ay tinuklas natin ang napakagandang lugar ng Ibaan, Batangas, at ngayon naman ay tutuklasin natin ang tinatawag natin na organic farming sa probinsyang ito na nagsisilbing kabuhayan ng ating mga kababayan. Malalaman natin to dito lamang yan sa Tuklas Pinas. Good morning, boss! Mabalik tayo sa bayan ng Ibaan sa lalawigan ng Batangas kung saan agrikultura ang pangunahing hanapbuhay dito. Ngayon, ating aalamin kung bakit masayang mamuhunan at manirahan sa bayang ito at malalaman yan sa ating mga kasama na isang organic farm owner. Nag-umpisa ang kanyang bukiri taong 1984. Ang kanyang ama ang nanguna sa pagtatanim ng paminta dahil sa taas ng demand nito. Lumipas ang 2 taon, pinagpatuloy ito ng kanyang ina na nagpasimula ng pagtatanim ng iba't ibang mga halaman katulad na lamang ng lansones, langka, rambutan, papaya at marami pang iba. At lumipas muli ang ilang taon. 2 years ago, nasimula namin itong i-develop into parang agritourism site. So, dahil may mga bakante namang space na pwede naming isingit, nag-start akong maglagay ng native pigs, ng rabbit, Peking duck, native chicken. Maging kape at chili pepper ay meron din dito. At para manatiling masigla ang mga alagang pananim dito, gumagamit sila ng syempre, natural fertilizers. Siguro naririnig yung fermented plant juice, fermented fruit juice, yung kung ano yung mga halaman na meron dito sa farm like yung saging, kamote tops, alugbati, china-chop namin siya, ifina-ferment namin sa molasses, and kahit hasang ng isda, yung mga innards ng isda, kumukolekta kami sa palengke, fina-ferment din namin sa molasses, pati mga eggshell, yung sa bahay na pinakainan namin, yun ginagamit namin siya as calcium. So, sa iba-ibang stages ng halaman, meron kaming iba-ibang natural concoctions na ini-spray. Dahil din sa organic farming dito sa Ibaan, maaaring makapagbigay ng hanap buhay sa ating mga kababayan. So dito, everyday may trabaho kasi syempre hindi kami kasi gumagamit ng chemical means ng pagpatay ng damo. So, kailangan may gamasan, may i-fertilize. So, everyday, meron namang silang kahit paano, meron silang kinikita everyday na nakakapagbigay kami ng trabaho sa community, lalo na kung halimbawa mamimitas ng sile, mamimitas ng kape, ng paminta, doon kami kumukuha ng additional workforce. At katulad ng lahat ng bukirin, ang tanging kalaban ng ganitong uri ng hanap buhay ay ang panahon at ang mga peste na sisira rito. Tampok sa farm ni Myla, ang alagang si Kafi, isang alamid na ang alam ng marami na pumupupo ng mamahaling kape. Tinanong sa akin kung gusto kong and ginawa naman namin siya ng malaking tirahan niya na may puno ng kape sa loob. Si Kafi, nandito naman siya, hindi siya for commercial production. Nandito siya para mabuhay siya sa natural na surroundings. So once in a while, kasi may puno naman siya ng kape sa loob, and once in a while, pinapakain namin siya ng ripe coffee beans, pero hindi namin siya kumbaga idinadiet ng coffee lang, mas ang diet niya ng fruits, binibigyan rin namin siya ng itlog para sa protein requirement niya. Ilan lamang nito sa mga potensyal na maaaring magawa rito sa bayan ng Ibaan. At kung ikaw ay nag-aambisyong pumasok sa karerang ito, yung farming naman para sa lahat, hindi naman isa pa, hindi mo kailangang maghintay na matanda ka na bago ka magsimula, kasi pag matanda ka na, magtatanim ka pa, baka masakit na yung mga tuhod-tuhod mo. So, mas maganda habang bata mag-start, and hindi mo naman kailangan ng malaking lupa para makapag-farm. Kasi pwede ka naman kahit nasa urban, uso na ngayon yung urban farming, sa container gardening. So, kahit man lang yung mga pang-sarili nyong gamit, ilang puno ng kamatis, ilang puno ng talong, sitaw, maganda na rin pagsimulan yon. Pero kung halimbawa may time ka, may lugar, bakit hindi nag-start ng farm? Yung unang-una, ang kailangan naman kasi dito i-satisfy yung requirement ng family mo, and then tsaka ka mag-venture ng commercial, kasi pag na-satisfy mo yung requirement ng family mo, malaking bagay na yon. Hindi mo na kailangang bumili pa ng mga iba mo pang kailangan. Isang simple at masaganang pamumuhay. Farming, isang halimbawa ng propesyong sumisimbolo sa tiyaga ng bawat Pilipino. Sa mga nais magnegosyo,
Ano pa hinihintay nyo?